gusto ko tuwing opening ng show na ito, kayo ay ngiti. Ito, sample, video roll. Ayan na, hatid ng ATC, Airtel Corporation, Vitasync. Okay? Pampatibay ng system. Opia, mali, popcorn. Sambales. Hello po. Mekene Habe, anya tinyagan. Si Sir Rafi Dolpo po ito? Hindi, hinahanap ko po si paring Emong. Kasi po yung signal namin, Opo. may problema, technical problem po laging lumalabas. Kaya hindi na po kami nakakapanood. Bakit? Ano ba pinapanood nyo? Sa Channel 5 po at Rafi Dolpo po sanang papanoorin namin, idol. Kasi dapat signal ang cable nyo pag sa signal. Ha? Boses talaga to ni si Sir Idol. Talaga. Sige, pagbibigyan kita. Pero Nay, sige Nay, mag-signal ka, meron ka ng pangbayad sa installation ng signal cable. Ito Nay, 45,000, panalo ka na! 45,000. Nay, ito po yung gagawin ko Nay para sa inyo Nay ha. Since hirap kayo sa inyong TV dyan, magpapa-install ako sa inyo ng signal cable. 6 months niyan, akong sasagot para magkaroon na kayo ng signal cable para wala nang technical problem. Okay? Plus 45,000. Ito na po ang pinabili namin sa ipinadala mong tulong at yung natitira pa po ay isi-savings ko po sa bank para po may unti-unti akong dudukutin. Maraming salamat po, Sir Idol. At sa Vitasync, salamat din po ulit. Di ba? Napakingiti ko kayo. And even while we speak, inaayos na po ng signal cable yung pag-install po ng cable nila. At 6 months pre-installation at 6 months po, binayaran ko na. Walang silang problema for the next 6 months. Kasi nga po, TV5 ang paborito ng panoorin. Kaso, kuminsan, nagkakaproblema raw sa technical. Kaya pag meron silang signal cable, wala nang problema. Very clear, HD pa. Di ba? Saan ka pa? Signal na. At, siya nga pala, next week, mamimigay na po kami rito ng free installation ng signal cable plus. For several months, sasagutin po namin ang monthly dues ng subscription sa Signal. Diba? Dito na kayo. Okay. Siya Marks, ano pa mga abangan natin ngayon? Idol, eto nang gigigil ang keyboard warriors nang nagtag sa'yo nito. Barangay chairman daw yung lalaking naka-face mask na bigla na lang ng kutos. Ang sinaktan niya abay menor de edad pa. Bakit kaya? Ikaw, Kapitan Jerome El Soriano, ang kapal na mukha mo saktan yung kapatid ko. May magulang kami pero anong ginawa mo? Sinaktan mo pa rin yung kapatid ko. Hindi ka na nakontento na mura-murahin siya. Sinundan mo pa rin siya. Anong klase kang kapitan? Hindi ka naging magandang impluwensya dito sa lugar natin. Napakalaki ba ng violation ng kapatid ko para saktan mo ng ganon? Ha? Mali yung ginawa mo. Kapitan ka pero hindi ka naging mabuting impluwensya dito sa lugar natin. Nako, ito naman ang tanong ko sa inyo mga kapatid. Ilang buwan ba ang pagitan ng August 2019 at September 2020? Ito kasing sunod na nagrereklamo si Man na sumampa sa barko noong Agosto pero ang misis niya nanganak nitong nakaraang buwan lang ha. Pakinggan natin itong sumbong na yan. Me, bakit mo naman nagawa mo yun sa akin? Nagpakahirap ako sa barko para sa pamilya natin. 13 months ako nawala dito sa Pilipinas. Pagdating ko, may anak ka ng bago. Duda na nga ako sa pangalawa na yan eh. Tapos ngayon ginawa mo pa uli. Si Rafi, tulungan niyo po ako si Rafi, malaman ko po ang katotohanan. Sambayan ng keyboard warrior, sumanda na dahil kasali kayo sa pag-aksyon. Paano ba yan, Maring MJ? OMG! All mga keyboard warriors, this
is it. Back-backa na tayo sa live stream ng Idol in Action sa Facebook page at YouTube channel ng 1PH. Tara na, makitimbang na kayo sa mga kaso dahil babasahin po namin yan. Pero of course, meron tayong mga paalala sa mga magkokomento. Bawal pa magmura at bawal ang bastos. At kahit 125,000 pesos na ang grand tulong natin, bawal pa rin pong mag-comment ang cellphone number ninyo dahil hindi rin namin tatawagan yan. At baka lang ma-scam po kayo. Nood lang kayo dahil sasabihin naman ni Chang Marks later kung paano sumali. At kung meron kayo sumbong, of course, ready, Kapitana Carol! Yes! Yes! Ready ako! At mag-message na kayo sa Facebook page, Rapid Tulfo in Action. At pwede kayong maging updated sa mga latest videos ni Idol. Anong gagawin? Mag-subscribe, click the bell button, ting, at select all para agad mag-notify sa inyo ang mga videos ni Idol sa YouTube. At pakinggan nyo ito ha, abangan, mabuti, mga kapatid, ang grand tulong ni Idol ngayong araw sa telebisyon. Pakinggan mabuti ha, ang tawag ni Idol. At dahil dyan, back to you, Idol. Okay talaga to si Kapitana Carol, palaging very lively. Yan ang kailangan ng mga manonood natin. Okay, kaya ngayon simulan natin ang una nating kaso. Kausapin na po natin ngayon si Angelica de la Serna at ang sinapak ng kanilang kapitan na kanyang utol, si alias J, 17 years old. Magandang umaga, Angelica. Ma'am? Magandang Yung katabi mo po, yan yung si alias J, yan yung 17 years old na nakita sa Opo, video sir. sinapak ni Chairman. Anong dahilan? Bakit nasapak po siya ni Kapitan? Ano po kasi yun, nakaubad po kasi siya. Nakaubad? Dumadaan po kasi pasok na po ng trabaho. Helper po kasi siya ng papa ko. Tapos po, pinagsabihan po siya, minura po siya ng kapitan namin. Sabi, may mura po, tapos sabi, suotin daw po yung damit. Basahan din po kasi yung pampunas po ng pawis. Tapos po, ginawa po niya, kinalahati lang po niya kasi nga po, damit lang din po. Minura po siya ulit. Ginawa po niya, sir, sinuot po niya ulit. Bali, suot-suot na po talaga. Tapos, dire-diretso na lang po siya papuntang trabaho, tapos kumamot na lang po ng ulo. Tapos nagtataka po yung kapatid ko, bakit po siya sinundan ni Chairman. At Bigla sinapak. po siyang At nakita pa doon sa video na patapos siya masapakin, umatras na itong kapatid mo, hinabol ni Chairman at sinapak pa ulit. Opo, Now, may mga katanungan lang ako, Ma'am Angelica, habang tinatawagan natin si Chairman para maging fair kami rito at gusto ko rin makuha yung side ni Chairman. Meron bang ordinansa sa inyong lugar na ipinagbabawal yung mga lalaking, mga nakahubad, panitaas? opo, sir. Okay. Sir, opo. So, bakit yung inyong kapatid ay nakahubad palagi? Sabi mo, papasok na siyang trabaho bilang helper at kaya siya nakahubad. Ganun ba uniforme sa kumpanya niya, ng utol mo, na nakahubad dapat? Doon, sir, opo. Mali po siya doon. Mali siya doon. Opo, mali po siya doon. Sino po yung umawat? Yung amo po mismo ng papa ko po, Pero bakit nakatambay doon si alias J? Kasi yung tatay ko po, Okay. natanong ko kung may gagawin po ako sa loob po. Okay. Sagot, sinundan niyo po ako. Sinundan Minura niya ka? po. Kaya po kasi po ako napasok sa loob. Tapos Okay. bigla niya po tukan ng susi sa ulo. Okay. Napayo po ako. Bago ka tinuktukan ni Chairman ng susi sa ulo, meron ba siyang mga sinabi sa'yo? Meron po, dinuro niya po tatay ko po. Tapos dinuktukan niya po ako ng susi. Tapos bumalik po siya, sinampal niya po ako, sinawat na po siya ng amo Hindi, ang namin. ibig sabihin, ano ba yung mga binitiwan niyang salita bago kanya tuktukan ng susi sa ulo? Meron ba siya mga binigkas na mga pananalita? Kasi siyempre, bago kanya tuktukan ng susi sa ulo, meron siyang mga sinabi niyan. Yun ang Opo. naging dahilan kung bakit kanya sinaktan. Ano bang mga sinabi niya sa'yo? Sabi niya po sa akin, minura niya po ako, sabi niya po sa akin, ikaw po, suotin mo yung dasang patinggitan ng tilas. Ay po yung sinabi niya po sa akin. Sabi niya, daw- suot mo yung damit mo, sasampaling kita ng tsinelas. Sabi niya po sa akin, mayabang daw po ako. Kaya niya po ako tinuktukan sa ulos. Dinuro niya po yung tatay ko po. Hindi na lang po nakasagot yung tatay ko. Paano niya dinuro yung tatay niyo? Sabi niya po, ikaw, yung tatay mo, yung anak mo, mayabang sibiga po niya akong tinuktukan Okay. ng susi. Andiyan ba sa video? Nasaan po yung tatay niyo dyan sa video? Sa bubong po si papa po. Nasa bubong. Opo. Saan po? Sa bubong ng kotse, sa bubong ng bahay? Bubong po ng bahay. Ayun, tinutuloy sa bubong. Okay, anong ginagawa ni tatay sa bubong ng bahay? Gumagawa po. So,
First time lang ba itong nangyari na kayo ay nagpanginabot ni Kapitan, meaning si Kapitan ay pinagalitan ka at tapos kang pagalitan, ikaw ay sinaktan? O meron ng mga ibang insidente pa na kayo nagkaengkwentro ni Chairman for whatever reason? Po, maraming beses na rin po. Ayun, nakikita ko na may ginagawa nga yung tatay nyo doon sa bubong. Ayun, okay, sige. Sabi mo, Sir Jay, maraming beses na kayo nagkaengkwentro ni Chairman. At doon sa mga nakarang engkwentro ninyo, meron ba mga nangyaring hindi ka nais-nais? Meron po. Nung nahuli niyo po ako sa Barangay 7 po, wala po akong face mask. Sinuntahan niya po ako sa Barangay Hall. Sama po yung load. Pinagsasampal niya po ako. Sinutol niya po yung puto ko. Sabi niya po sa akin, magreklamo daw po ako. Kaya wala naman po takas ng loob niyo. Alright. Sinampal ka kasi hindi ka nakasuot ng face mask. Opo. Okay. And then, pangalawa, Po yung padod niya po, sinaktan po ako. Napunta po kami sa kanya para po magreklamo. okay, ba't Tapos ka sinaktan ng tanod? yung padod niya po, di niya po inano. Ako pa po inano niya, dumukot po siya sa may small pag niya. Dinukutan po ako kasi po inano ko po yung tanod niya. Para So, po ibig sabihin, magreklamo. pinag-iinitan ka ni Chairman at nung kanyang mga alipores. Po, pati po ng lahat po sa kanila po. Pinagilitan po nila. Good. Alright, isang tanong na lamang, Sir Jay, ano ang dahilan sa iyong pakiwari para kayo po ay pag-initan ni Chairman at ng kanyang mga tanod? Makulit po kasi ako, pero po, masagot po sa kanila pag nasa katuwiran po ako. Okay. Makulit ka, pero kapag ikaw sinisita, nangangatwiran ka at karapatan mo naman mangutuwiran, ayaw nila yung nangangatwiran ka, kaya ka nasasaktan. Opo. Okay, ba't ka kasi nagpipilosopo? Ba't di mo nang sundin yung mga request nila na huwag ka na maging makulit? Minumura po kasi nila. Okay. Nasa linyang telepono si Jason Pangilinan, Secretary ng Barangay 10, Caloocan City. Magandang umaga po, Secretary Jason Pangilinan. po. Good morning po, Sir Rafi. Good morning. Sir, inamin naman po ni alias Jay na siya ay makulit, kaya siya ay napag-iinitan ng barangay. Pero itong last na incident, kitang-kita po sa video na siya po ay kinutusan o pinukpok ng susi ni Chairman at sinampal pa. Yes po. Bakit po nangyari yon, sir? Kasi po dumaan po sa harap niya yung bilog na po yan, yung Jeremiah. Nung linggo po ng umaga, dumaan po siya sa harap ni Kap na nakaubad, nakayapak, tapos wala pong face mask, tapos naninigarilyo pa. Sinita po ni Kap. Okay. Then Lunes po ng umaga po, nangyari na naman po yung ganun na dumaan po siya sa harap ni Kap, pinag-t-shirt po siya. Ang nangyari, paglagpas niya po kay Kap, hindi niya po sinuot yung t-shirt niya. Kumbaga, sinita out po ulit ni Kap. Kumbaga, nabastasan po siguro si Kap sa... So ibig sabihin, nananadya, parang po, parang ganun na nga inaasa po. si Cap. Hmm. Okay. Pangatlo, Ayun na nga po, pinuntahan na po siya ni Kap. Kaya po siguro nagawa ni Kap yung ganun. okay. Ayan, Palagi- ayan, video. Yung naka-short na blue, okay, nakahubad, tapos nagyoyosi, walang face mask, nakayapak, astig, siga. Okay, yun ba yun? Okay. Opo, yan po, yan. Alias J, Po, 17 years old ka pa lamang, naninigarilyo ka na. Bakit? di po ako naninigarilyo nun yung sinabi po niya wala po akong face Hindi, mask. kitang-kita sa video eh. Nagyoyosi ka. May video. Video. Video po yung nila kasi po galing po ako sa barangay nun. Hindi, kaya Hindi po may nila- video na nagyoyosi ka. Ba't ka nagyoyosi? 17 years old ka pa lamang. Alam ba ito ng tatay mo? Opo. Oh, okay lang sa tatay mo, naninigarilyo ka? Hindi naman po. Bisa ko Nakakabad pa. nagbabawalan. Ito sasabihin ko sa iyo, alias Jay. Ang barangay chairman ang itinuturing natin na tatay o ama ng barangay. At may karapatan sila, kung tutusin, na para disiplinahin yung kanyang mga constituents na mga pasaway. Tulad mo, lalo pat paulit-ulit na lamang. Trabaho niya yun kasi kapag pinabayaan lang niya na maging pasaway ang lahat ng mga tao sa kanyang barangay, sa kanyang kinasasakupan, then chaos yun. Hindi na magkakaroon ng respeto ang mga tao sa kanya. So, kailangan magpapakita siya na kaya niya magdisiplina ng kanyang mga constituent. Kasi ibinoto siya ng kanyang mga constituent para ilagay sa kayusan ang kanyang barangay. At kailangan, kung ano yung nasa ordinansa, ipatupad niya. Trabaho niya yun. Kapag hindi niya ginawa, then ba't pa siya naging chairman? Ibig sabihin, inutil siya. Nagets mo? Now, pasensya ka na, Sir Jay, kung hindi ka kayang disiplinahin ng tatay mo, then nandyan si chairman para magdisiplina sa'yo. Kung akong tatanungin, sorry sir, tama lang na hindi ka kayang disiplinahin ng tatay mo for whatever reason, takot ba sa'yo yung tatay mo o sobrang mahal na mahal ka ng tatay mo, spoiled ka, pasaway ka, hindi kanya kayang batukan, then let it be. Si chairman ang magdidisiplina sa'yo. Batukan kanya. Walang biro. Kasi di ba, dapat yan, yung pagbabatok sa'yo, pagsasampal sa'yo, tatay mo yan ang gagawa para sa'yo. Naninigarilyo ka.
Ako nga, nung naninigarilyo ako nung una, bata pa ako, sinusuntok ako ng tatay ko, hindi na kumulit, di ba? Binubugbog ako ng tatay ko dahil pasaway ako. Oh, di ba? Now, nung ginagawa sa akin ng tatay ko, nagpakatino ako. In your case, hindi ka kayang saktan ng tatay mo, hindi ka kayang paluin, hindi ka kayang tuktukin ang susi ng tatay mo, hindi ka kayang sampalin ng tatay mo, then nandyan si chairman. Si chairman ang gagawa ng pagdidisiplina sa iyo dahil sa katigasan ng ulo mo. Tama? Tama po. Pero ako lang po yung inaano niya. Marami po rin kasing kabataan dito. Sir Jay, yung sa iyo, kitang-kita naman talaga. Naglalakad ka sa kalsada, para kang sigay. Naglalakad ka sa kalsada, nakayapak, nakahubad, may ordinansa na bawal ang nakahubad, tapos nakayosi ka pa, bawal ang nagyoyosi, naglalakad sa public, 2 ng violation mo. Pangatlo, not wearing face mask, 3 violation. Very glaring yun. Kumbaga, para bang, here I am, get me if you can. Sir Jay, ako po ay tutulong sa mga naapi. Pero in this case, para sa akin, personal opinion ko ito. Hindi ka naapi rito. Sir Rafi, pwede po magsalita? Yes, ma'am. Kasi po ganito po yun, Sir Rafi. Kahapon lang po ata, nung Tuesday po ng gabi, Sir Rafi, pinatawag po yung kapatid ko. Naghahanap po yung mga tanod po niya ng 6:30 po ata yun, o 6:50 ng gabi. Para may nahanap po na bata. Pero sobrang daming bata po dun sa lugar namin. Wala pong face mask, nakahubad din po, ganun. Tapos po, lumapit po yung kapatid ko, naka-face mask, kompleto po. Sinabi po niya sa mga talod na, ako ba yung hinahanap po ninyo? Tapos sabi naman ng isang XO po, tsaka ng talod po ata yun. Si Kokoy po, sinabi po na, huwag kang gagalaw, kakausapin ka lang daw ni chairman, nakikipag-ayos. Ngayon, itong kapatid ko po, sasama po dapat. Kaso po, nag-ano po siya, parang ginanon po siya ng lalaki, sinakal po siya. Tapos po, nagpumiglas na po siya kasi po gusto po niya may kasama po matanda kasi nga po minor de edad. Sandali po. Ma'am Angelica, naintindihan ko po yung kinakampihan mo yung kapatid mo. Ang hindi ko lang nagustuhan doon na yung iba hindi niya kayang disiplinahin at ang kaya lang niyang disiplinahin yung kapatid ko. Parang ganoon po yung tema ng yung sinasabi. Ma'am, nandadamay ka pa ng iba. Dapat lahat ng tao, of course, dinidisiplina. Pero itong kapatid mo, paulit-ulit na lang, nakakadagdag sa halip na magpakatino siya para mabawasan na yung mga pasaway sa inyong lugar. Nakakadagdag siya, di ba? Sorry mama, sorry talaga. Apo. Kapag halimbawa, nagsampa tayo ng kaso laban kay chairman, physical injury, wala naman siyang injury doon. Yung pagsampal, walang injury doon. Kausapin ko muna si Atty. Garrett. Yung child abuse, ewan ko, tingnan natin kung may child abuse ba doon. Kanina pa nakamonitor si Atty. Garrett. Atty. Garrett, magandang umaga sa iyo. Yes, Sir Rafi. Magandang umaga po. Okay. Kanina ka pa nakamonitor. Meron bang child abuse Yes, doon sa kaso? Una-una, wala po, sir. Kasi like you perfectly said, yung mga barangay captain natin, tumatayo yan as second parent due to the doctrine of parents patria ng ating gobyerno. Mukha dito, sir, tama kayo, hindi kinayang disiplinahin ng mga magulang. So, dinisiplina ng barangay captain ngayon. Hindi child abuse yan, Sir Rafi. Natural na pagpapalaki ng bata ang ginawa ni barangay captain. Kasi if we don't resort to such measures, mas magiging pasaway and later on baka maging criminals pa tong mga batang palaboy-laboy sa kalsada. So no child abuse, Sir Rafi. Physical injury. Ano ba to? Serious physical injury? Less serious? Ano ba? Slight? Nakita ko yung video, sir, no? Baka may pinatay lang na langaw naman si Captain. Hindi naman ganun kalakas po yung tama. And mukhang sufficient lang naman, sir, yun para mapasunod yung bata dahil, again, hindi siya compliant agad. Although, kailangan ko rin po sabihin na dapat mag-refrain ang ating mga barangay captain from using physical force. Ito pong ginawa niya, hindi pa rin po siya pasok sa physical injury. At most, baka admin case lang to, sir. Pero, I mean, it's questionable kahit admin case. Okay, thank you, Atty. Garrett. Well, kung admin case, mas marami pa dyan na nangangailangan ng tulong na hindi pasaway, yun na lang. Tama, sir. Yun na lang tutulungan muna natin. Doon na lang muna tayo mag-concentrate at magbuhos ng ating resources. Salamat, Atty. Garrett. No problem, sir. Salamat po, Sir Jay, at Ma'am Angelica. Huwag niyo ibabang telepono at kakausapin kayo ng staff ko ano pang pwedeng may tulong namin, ibang may tulong, wag lang po itong kasong ito. Salamat po. MJ, anong sabi ng mga netizens? Idol Rafi, eto nga, no, talaga naman sinasabi nila, dapat nga daw talaga mga kabataan kasi ang titigas ng ulo at di naman lahat karamihan. Okay, kailangan daw talaga, talagang mag-self, discipline din sila at matuto sila at makinig. Sabi nga nila, no, ni Dane Canyalita, may mali para sa akin, ibang sabihin, pwede naman manampal sa kapit na di kaya ng nanay disiplina sa anak nila, no, may karapatan pala ang mga kapitan. Natutunan nila na pwede pala maging second parent ang mga ang mga barangay captain. Pero sabi nga nila,
dapat pa rin daw talaga makinig ang mga kabataan at wag na lang daw sila maging pasaway, Idol Rafi. At eto naman sa YouTube, nako eto sabi nga nila, yung disiplina nga daw dapat sa'yo kulang. Ang gabay ng magulang mo. Dapat daw, nasan daw yung magulang? Yan ang sabi ni Aiza Sagon. So, Idol, eto ang round up ng ating mga keyboard warrior. Balik sa inyo dyan sa studio. Salamat, MJ Marfori. Mamaya bigay na po ng tulong. O ngayon na. Ha? Ngayon na, tatawag na tayo. Eto na. Bibigyan tayo ng tulong. Aba, meron na tayo. Galing na. Official digit na to. Okay, sige. 10,000 pesos. Hatid ng ATC Healthcare Corporation. Vitazinc, ascorbic acid plus zinc. Pampatibay ng resistensya. Pampalakas ng immune system. Sa panahon ng pandemya. Meron na po ito. Meron na po sa Mercury Drug Store. Meron na. Okay. Ngayon, dahil na natin, 10,000 Vitazinc. Vitazinc. Pampalakas ng inyong immune system. Okay? Pindot. 10,000. Okay. Now, tingnan natin. Wala tayong bibigyan na clue. Tingnan natin kung sasagutin. Wala. Ano yun? Wala. Patay. One more. Ay mag-ring. Sandali. Kung nanonood ka, kung sino ka man, o lahat kayo, kung pwede maghanap kayo ng magandang signal. Pag ganitong oras, hanap kayo ng magandang signal. Kung sa tingin nyo, alanganin yung kinatutuyan nyo sa loob ng bahay, punta ka sa bintana. Ganun yung cellphone nyo para mag-ring at sagutin nyo agad. One more time. 10,000 pesos. Clue? Hindi. Huwag tayo magbigay ng clue. Kasi pag nagbigay tayo ng clue, yung mga ibang probinsya, ibang lugar, ibang munisipalidad, wala na. Discourage na. Para surpresa sa lahat. Bam! Okay. 10,000. Money popcorn. Ano ba ngayon? Face mask. Ganun pa rin. Gusto kong bumili ng face mask. Face mask o face shield. Kunya nagbebenta ako online. Dapat palagi face mask kasi usap. Hello. Hello po. Nagbebenta po kami ng face mask. Gusto niyo po bumili ng face mask? Buy one, take one? Venture Rafi, gumatang sa Agubuya Rafi. Ha? Agubuya Rafi. Sabi na. Si Rapi. Ano bang suot ni Rapi? Sir, straight na kanka. Sinabi naka-stripe. Okay. Panoorin natin video. Panalo na. Sir Rafi, sana matulungan niyo yung kapatid kong PUB driver. Ilang buwan lang hindi nakabiyahe yung UB niya po. Ang puhunan lang po sana sa Talipapa. Ayun. Naka-face mask na agad si Sir. Sir, 10,000 pesos. Congratulations po, Sir. Okay. Ayun, medyo hirap yung kanyang signal. Buti nang pinagbigyan natin, pinaurong ko siya. Ayun. Thank you, Sir Rafi. Magandang umaga po, Sir. Okay na. Tabi ka na doon. Panoorin natin itong video nung nakaraan. Pag-asa ng bayan ng ating mga di ba? Sige. Hello. Bibenta po kami ng face shield. Gusto niyo po bumili ng face shield? Sir Rafi, Sino yon? kaya po, sa Idol in Action. Ano bang damit suot nung Rapi na yun? Ano bang hilig niya suot damit ngayon? Itim po, tapos puti po yung nasa tulong niya. Sir John Paul, panalo na po kayo ng 20,000 pesos, sir. Congratulations. Sir, salamat po sa bigyan yung tulong para sa kapansanan ko para sa po sa maintenance na gamot at sana po marami po kayo matulungan. Salamat po sa Rapi at sa IDC Vitazinc. God bless. Diba? Napakadali. Eto. Sir Marks, paano ba sumali? Idol, sa mga gustong sumali, ito lang po mga kapatid ang dapat nyong gawin. Huwag pong mag-comment ng numero sa cellphone number para hindi rin kayo awayin ng mga kapwa ninyo netizen sa comment section namin,
Simple lang naman kasi ang gagawin para makasali sa tulong ni Idol. Sa pamamagitan ng iyong cellphone video, ipakilala ang sarili at ikwento kung bakit karapat-dapat kayong makatanggap ng tulong mula kay Idol Rafi. Isend ang video kasama ang inyong contact number sa rafitulfoinaction@gmail.com. Isang email lang po yan lahat ha. Siguraduhin bukas ang inyong cellphone kapag tumutok kayo dito sa Idol in Action sa 1PH Signal Channel 1 at sa TV5 mula alas 11 ng umaga dahil malay ninyo, kayo na ang sunod na tatawagan ni Idol. Huwag din kalilimutang i-like at i-share ang Facebook pages ng 1PH at ng Rafi Tulfo in Action. Salamat, Chang Margs. Itutuloy natin ang bigayan ng tulong sa pagbabalik ng Idol in Action. Handa kang pakinggan, handa kang damayan. Walang pinipili, mahirap man o mayaman. Isa kayo sa naging dahilan kung bakit ako'y nandito. Hanggat merong inaapi, ay merong Rafi Tulfo. Walang iwanan, asahan nyo yan. Di ko kayo bibiguin. Ako'y tao lang, nagkakamali. Huwag nyo sanang masamain. Sama-sama tayong lalaban. Sama-sama tayong babangon. Sama-sama nating harapin. Anumang dumating na hamon. Patas na pamamahayag, yan ay aming hahati. Tunay na pagmamahal, ganyan ang tatak kapatid. Ano man ang sumbong na dala, basta alam niyang tama, di makakasama mo siya. Di ka iiwanan, sigurado ko yun, sa Rafi Tulfo in Action. Kakampi ng naaapi, ang lodi ko na aking may pagmamalaki. Di ka iiwanan, sigurado ko yun, sa Rafi Tulfo in Action. Oh, alam niyo na! Bawat sumbong, may solusyon. Ganyan kagaling ang idol ko. Hindi lang ikaw, hindi lang ako, kundi ng bawat Pilipino. Mga humahanga, di mo na mabilang, pati mga tao na kanyang natulungan. Mga naaapi na bumangon muli nang mabigyan niya ng kabuhayan. Relasyon na mag-asawa, na halos lubog sa kumunoy. Gustong maghiwalay pero dahil kay idol, lahat ay hindi natuloy. O diba, the best talaga, ganyan kagaling ang idol ko. Malabo na ipagpalit mo ang nag-iisang Rafi Tulfo. Kasama mo sa kalungkutan, kasama sa kasiyahan, kasama mo sa problema, kasama mo sa tawanan, kasama mo sa tagumpay, kasama mo sa pagkabigo. Kaya kahit ano ang mangyari, hindi mababali. Support ako sa buo, Sir Rafi. Idol ko kaya yan! Ano man ang sumbong na dala, basta alam niyang tama, di makakasama mo siya. Di ka iiwanan, sigurado ko yun, sa Rafi Tulfo in Action. Kakampi ng naaapi, ang lodi ko na aking may pagmamalaki. Di ka iiwanan, sigurado ko yun, sa Rafi Tulfo in Action. Ano man ang sumbong na dala, basta alam niyang tama, di makakasama mo siya. Di ka iiwanan, sigurado ko yun, sa Rafi Tulfo in Action. Kakampi ng naaapi, ang lodi ko na aking ipagmamalaki. Di ka iiwanan, sigurado ko yun, sa Rafi Tulfo in Action. Ano man ang sumbong na dala, basta alam niyang tama, di makakasama mo siya. Di ka iiwanan, sigurado ko yun, sa Rafi Tulfo in Action. Ano man ang sumbong na dala, basta alam niyang tama, di makakasama mo siya. Di ka iiwanan, sigurado ko yun, sa Rafi Tulfo in Action. Kakampi ng naaapi, ang lodi ko na aking may Makakausap po natin si Mr. Rene Bolivar, isa po siyang seaman. At ang kanyang reklamo, si Mrs. na pinagdududahan niyang merong iba at yung isang anak nila ay hindi raw sa kanya. Kausapin na po natin si Sir Rene. Sir Rene, magandang umaga po.
Sir Idol, magandang umaga po sa lahat po nanonood. Okay, so yung pangalawang anak niyo po at pangatlo, sabi niyo sa aming research, dalawa sila na hindi mo anak, pinagdududahan niyo po. Opo, Sir Tulfo. Bakit po niyo nasabi yan, sir? Kasi ganito po, Sir Tulfo, umalis po ako ng August 6 ng 2019. Umpisan po natin doon sa pangalawa muna, pangalawang anak. Yung pangalawa ko kasing anak yung Sir Tulfo, nung dumating po ako, mga ilang years, di ko na maalala. Apa. Mahigit pa lang po ako dito isang buwan o dalawa, tapos nagpasama sa akin na magpa-check up daw siya. Nung sinabi sa doktor na sa ultrasound, tinanong ko ngayon yung doktor kung, Dok, ilang buwan na ba? Past 3 months na. Sabi ko, halos magdadalawang buwan pa lang ako dito. Okay. Tapos sinabi ko sa asawa ko, siguro totoo yung mga balita-balita na ganyan. Dati na may chismis. Bago Opo, may meron na sa po. pagduda mo. Okay. Opo, kaya hindi ako maniwala dahil wala nga akong ebidensya kasi ayaw ko rin po masira yung pamilya namin. Yes, sir. Ganyan eh. Tapos ito na pong huli, halos 13 months po ako sa barko pag-uwi ko, may bago na siyang anak. Ilang taon po yung bata nung habang kayo po yung nasa barko for 13 months? Kapapanganak lang po siya ng September daw eh. Okay, so ibig sabihin, hindi sa iyo, kung totoo talaga, 13 months ka na wala. Opo. Teka muna, sir. Teka muna, baka pwede rin. So, bago ka sumampa sa barko, ito po yung pinag-usapan natin yung yung pangatlo, Opo. Kailan po kayo huling nagtalik ni Mrs.? Bago po ako umalis yan, sir eh. Sige, anong month po Hindi. yun? Anong buwan sa palagay nyo? August yun, sir eh. August. eh. Okay, Opo. tapos August. Yun na, isang beses po, hindi na po namin sinundan po yun kasi paalis na po ako. So, ibig sabihin, dapat May, the following year, nanganak si Mrs. Opo, ganun Para po. 9 months. Sana. Kung hindi, kung hindi yung, anong tawag nun, premature. Okay. Opo. So, kailan siya nanganak? Itong September lang daw, 15, sir eh. Kung totoo yung sinasabi nyo, hindi mo nga talaga anak. Opo, yung nga, sir, yung inaano ko eh. Kausapin po natin si Ma'am Miriam Bolivar. Baka meron po siyang gustong sabihin at meron po siyang depensa, reaction tungkol dito. Ma'am Miriam, magandang umaga po, ma'am. Good morning po, sir. Yung dalawang anak nyo raw po, hindi raw po kay Sir Rene yun? Hindi po, yung pangako kanya po yun. Umpisahan po natin dito po sa... Hindi naman po niyang ikandak ng DNA test po. Willing po ako doon. Willing po kayo sa DNA test? Opo. Sige, bago po sa DNA test, ito po, tanong lamang ni Sir, nanganak po kayo, itong... Aminado na po ako doon, sir. Mali po ako doon. Pero yung pangalawang anak, kanya po yun. Okay. So, yung pangatlo, hindi sa kanya. Opo. Aminado kayo. Pero sa pangalawa, sa kanya. Opo. Paano niyo po nalaman na baka yun na hindi rin kay Sir? Dahil, di ba? Hindi po, sir. Opo. Ito pong tatay nitong pangatlong anak mo. Kailan pa ho kayo nagkarelasyon nito? Bago lang po. Anong pangalan po nito? Hindi po siya relasyon. Parang Hindi ho kaya ito rin yung tatay nung pangalawa? hindi po. Hindi. Sir Rene, inamin na niya po, yung pangatlo hindi raw po sa iyo, pero yung pangalawa, sa iyo daw po talaga yon. Kausapin niyo po siya, sir. Bakit mo naman ginawa yung ganyan sa akin? Pwede mo i-DNA test? Pwede ba? Dapat kinausap mo muna ako bago ka pumunta dyan. DNA test mo muna bago mo ako husgahan. Wala na akong papa-identities dyan eh. Hindi. Yan lang yung solusyon. I-DNA test nyo. Saka mo ako husgahan. Sa ako i-trending lahat. Mahirap kasi sa inyo lahat kayo nandyan. Ako mag-isa lang. Wala akong kakampi. Ginawa mo kasi ng ganyan eh. Bakit mo naman ginawang ganun sa akin yan? Hindi. Pwede naman tayo mag-usap dalawa, di ba? Nakiusap ako sa inyo. Nabilat na ako. Wala mag-aalaga sa akin. Hindi, kung gano'n, sana matulungan niyo sa ako, Sir Tulfo, na mapapanay. Kung akin na talaga yan, hindi susuportahan ko po. Okay, sir, nasa ka ba ngayon, sir? Nandito po ako sa bahay ng kapatid po eh. Di sa Pilipinas? Nandito na po ako sa Pilipinas, Okay. sir. Sir, akong bahala sa gastos. Pa-DNA test natin yung bata. Okay ba sa'yo? Maraming salamat po, sir. Yan po ang gusto ko sanang Sige, mangyari, sir. Sige, sir. I-schedule agad natin kung pwede pong bukas na bukas din. Okay? Opo, sir. Salamat Pupunta po, namin sir. kayo dyan. Sige, walang anuman. Opo. Alright. Opo, sir. Ma'am, Po?
Ma'am Miriam, ipapadinitest po natin yung bata. Okay sa inyo? Opo, sir. Salamat po, sir. Sige, para magkaalamanan, okay? Sige po, sir. For the meantime, tahimik po muna kayo, both sides. Wala mo nang imikan hanggang sa hindi lumalabas po yung DNA test result, okay? Opo, sir. Opo, sir. Sige. Salamat, sir. Salamat po, Ma'am Miriam. Magandang umaga po sa inyo, Madam. Salamat po, Sir Rene. At magandang umaga po. sa oras. Huwag niyo po ibaba ang telepono, kakausapin po kayo ng staff, okay? Alright. Now, eto, gusto ko masaya muli tayo. Bigayan ng tulong. Ngayon, 30,000 pesos. Laki. Vitas Zinc, pampalakas ng immune system sa panahon ng pandemya. Vitas Zinc ng ATC, mabibili na ngayon sa lahat ng butika. Kasama na ang Mercury Drug Store. Okay. Now, 30,000. Ito na. Medyo malayo-layo to. Ayan yung clue ko. Malayo-layo. Malayo-layo. Hindi pwedeng abutin ng bato. Pag kumuha ko ng bato, babatuhin ko. Hindi abot. Hindi stone throw away. Hindi yun. Pindot. 30,000 pesos. Magbebenta ulit tayo ng face shield. Face mask. Para palaging nasa ulo ninyo ang face mask at face shield. Okay. Pindot. Walang ring. Walang signal. Okay. Psst. Kamingay. Maingay. Hello? Hello. Hello po. Nagabaligya ko face mask. Gusto mo mag-kumpra og face mask? Kin po. Sir Tulpa? Skin sa mana. Face mask. Face mask. Si face mask ni. Si... Face mask ni. Face mask. Ako Hello po. Face shield Sir ako. Tulpa? Ha? Apa? Sir Tulpa? Northern Samar. Hello? Yes. Sir Tulpa? Alam ko. Nanonood kayo, sir. Napapakinggan ko. Nag-feedback po yung TV. 30,000 pesos po. Paano natin yung kanyang video? Hingi lang po ako ng konting tulong, pangdagdag ko lang po sa panganak ko po at pampayos po ng bisikleta po ng asawa ko kasi po siraan na po para magamit niya po sa pagpasok po. Maraming salamat po. Ayun. Congratulations po, Ma'am Dina Faye Godinez. 30,000. 30,000. Mami, 3 o'clock po. Parating na dyan. Ayun. Northern Samar. Now, mamaya, 125,000 pesos. Ako po ang ninenervyos. Ako po ang kinakabahan. Sa pagbabalik po, Idol na. Nag-iisang pambansang sumbungan na andyan upang lahat tayo'y matulungan. Di ka bibiguin, bibigyan ng pansin kung ano ang ilalapit sa kanyang hinaing. Kaya totoong ang sarap maging Pilipino dahil meron tayong mabuting Rapi Tulfo. Handa kang pakinggan, handa kang damayan, walang pinipili, mahirap man o mayaman. Isa kayo sa naging dahilan kung bakit ako'y nandito. Hanggat merong inaapi ay merong Rapi Tulfo. Walang iwanan, asahan nyo yan. Di ko kayo bibiguin. Ako'y tao lang, nagkakamali. Huwag nyo sanang masamain. Sama-sama tayong lalaban. Sama-sama tayong babangon. Sama-sama nating harapin. Anumang dumating na hamon. Patas na pamamahayag, yan ay aming hahati. Tunay na pagmamahal, ganyan ang tatak kapatid. Ano man ang sumbong na dala, basta alam niyang tama, ay makakasama mo siya. Di ka iiwanan, sigurado ko yun.
solusyon, ganyan kagaling ang idol ko. Hindi lang ikaw, hindi lang ako, kundi ng bawat Pilipino. Mga humahanga, di mo na mabilang, pati mga tao na kanyang natulungan. Mga naaapi na bumangon muli nang mabigyan niya ng kabuhayan. Relasyon na mag-asawa, na halos lubog sa kumunoy. Gustong maghiwalay pero dahil kay idol, lahat ay hindi natuloy. O diba, the best talaga, ganyan kagaling ang idol ko. Malabo na ipagpalit mo ang nag-iisang Rapi Tulfo. Kasama mo sa kalungkutan, kasama sa kasiyahan, kasama mo sa problema, kasama mo sa tawanan, kasama mo sa tagumpay, kasama mo sa pagkabigo. Kaya kahit ano ang mangyari, hindi mababali. Support ako sa buo, Sir Rapi. Idol ko kaya yan. Ano man ang sumbong na dala, basta alam niyang tama, di makakasama mo siya. Di ka iiwanan, sigurado ko yun. Sa Rapi Tulfo in action. Kakampi ng naaapi, ang lodi ko na aking ipagmamalaki. Di ka iiwanan, sigurado ko yun. Sa Rapi Tulfo in action. Ano man ang sumbong na dala, basta alam niyang tama, di makakasama mo siya. Di ka iiwanan, sigurado ko yun. Sa Rapi Tulfo in action. Ito na ang tulong natin sa mga naghahanap ng trabaho ngayong pandemya ha. Kaya mga kapatid, ilabas na ang inyong mga ballpen at papel o i-screenshot itong ipapakita namin. 1,500 construction workers po at technical at skilled. Ganyan po karami ang hanap ngayon ng North Luzon Expressway o NLEX Corporation. Tatrabahuhin po ng mga maswerteng matatanggap ang Connector Road Project na tumatagos ng Maynila, Caloocan, Malabon at Navotas at mapapadali sa access sa North Harbor pati sa NAIA at sa Clark Airport. Prioridad po sa proyektong ito yung mga na-repatriate na OFW. Kaya po sa mga gustong mag-apply, punta lang sa Facebook page ng NLEX o tawagan ang hotline na nasa inyong mga TV screens. Tandaan mga kapatid ha, mag-ingat at maging mapanuri sa mga trabahong magbubukas. Magtanong sa tamang ahensya o manood ng Idol in Action kung kayo ay may duda. Dito na po tayo sa segment na magbibigay pugay sa mga frontliner ngayong pandemya. Mag-live-in partner and tricycle driver ang tampok natin ngayong araw. Unahin po natin si Mami Ellen Arbalate. Si Mami Ellen ay taga San Jose del Monte, Bulacan, 25 years old. May kinakasama 3 anak, 3 taon na sa serbisyo. Nagsoli po ng cellphone ng pasahero. Aba, wow, okay. Nagatid ng patay sa ospital. Matumal na ang pasahero dahil sa pandemic. Oo nga naman, kaya nandiyan po kayo. Matasabing mga bayani talaga. Ma'am, congratulations po. Panalo po kayo ng 499 pesos cellphone load. Agad po ang TNT. Ingat po kayo, madam, sa pagmamaneho. God bless po, ma'am. At ang pangalawa naman, si Sir Sunny Manzano, San Jose del Monte, Bulacan, 29 years old. Kinakasama ng tricycle driver 1 na si Ma'am Ellen. Ah, pareho. Ang galing! Ang galing! May 3 silang anak, 5 taon na naman masada. Nagsuli na ng gamit. Oh, puro mga honest to. Kunin nga natin mga plate number nila at doon tayo sasakay lahat. Napakagaling. Dating kargador sa Balintawak. May na lang kita dahil pandemic. O nga naman. Okay. Dahil dyan, Sir Sunny, kayo po ay panalo na ng 499 pesos cellphone load hatid ng TNT. Sa mga gustong sumali, paano ba ito, Chang Marks? Yes, idol mga kapatid ha, simpleng-simple rin lang yan. Hanap natin ngayon ay mga frontliner na tricycle driver. Mag-message lang sa 1PH o sa Rapi Tulfo in Action Facebook page ng inyong kwento at syempre, huwag na rin kalimutang mag-like at mag-share. Tuloy-tuloy po ang samahan pag maraming games with TNT Free Games for All. Enjoy 14 gigabytes of COD mobile, ML at iba pang gaming apps with your barkada. Plus, may 2 gigabytes data para mag-search ng tips kung paano manalo ang games. 99 pesos lang for 7 days. Just download the Giga Live app and choose free games. Nag-iisang pambansang sumbungan na andyan upang lahat tayo'y matulungan. Di ka bibiguin, di bigyan ng pansin kung ano ang ilalapit sa kanyang hinain. Kaya totoong ang sarap maging Pilipino dahil meron tayong mabuting Rapi Tulfo. Handa kang pakinggan, handa kang damayan, walang pinipili, mahirap man o mayaman.
siya naging dahilan kung bakit ako'y nandito. Hanggat merong inaapi ay merong Rafi Tulfo. Walang iwanan, asahan nyo yan, di ko kayo bibiguin. Ako'y tao lang, nagkakamali, huwag nyo sanang masamain. Sama-sama tayong lalaban, sama-sama tayong babangon, sama-sama nating harapin anumang dumating na hamon. Patas na pamamahayag, yan ay aming hahati. Tunay na pagmamahal, ganyan ang tatak kapatid. Ano man ang sumbong nadala, basta alam niyang tama, di makakasama mo siya. Di ka iiwanan, sigurado ko yun, sa Rafi Tulfo in action. Kakampi ng naaapi, ang lodi ko na aking may pagmamalaki. Di ka iiwanan, sigurado ko yun, sa Rafi Tulfo in action. Bawat sumbong, may solusyon, ganyan kagaling ang idol ko. Hindi lang ikaw, hindi lang ako, kundi ng bawat Pilipino. Mga humahanga, di mo na mabilang, pati mga tao na kanyang natulungan. Mga naaapi na bumangon muli nang mabigyan niya ng kabuhayan. Relasyon na mag-asawa, na halos lubog sa kumunoy. Gustong maghiwalay pero dahil kay idol, lahat ay hindi natuloy. O diba, the best talaga, ganyan kagaling ang idol ko. Malabo na ipagpalit mo ang nag-iisang Rafi Tulfo. Kasama mo sa kalungkutan, kasama sa kasiyahan, kasama mo sa problema, kasama mo sa tawanan, kasama mo sa tagumpay, kasama mo sa pagkabigo. Kaya kahit ano ang mangyari, hindi mababali. Support ako sa ibuo, Sir Rafi. Idol ko kaya yan. Ano man ang sumbong nadala, basta alam niyang tama, di makakasama mo siya. Di ka iiwanan, sigurado ko yun, sa Rafi Tulfo in action. Kakampi ng naaapi, ang lodi ko na aking may pagmamalaki. Di ka iiwanan, sigurado ko yun, sa Rafi Tulfo in action. Ano man ang sumbong nadala, basta alam niyang tama, di makakasama mo siya. Di ka iiwanan, sigurado ko yun, sa Rafi Tulfo in action. Kakampi ng naaapi, ano man ang sumbong nadala, basta alam niyang tama, di makakasama mo siya. Di ka iiwanan, sigurado ko yun, sa Rafi Tulfo in action. Ano man ang sumbong nadala, basta alam niyang tama, di makakasama mo siya. Di ka iiwanan, sigurado ko yun, sa Rafi Tulfo in action. Kakampi ng naaapi, ang lodi ko na aking may pagmamalaki. Di ka iiwanan, sigurado ko yun, sa Rafi Tulfo in action. Nag-iisang pambansang sumbungan, na andyan upang lahat tayo'y matulungan. Di ka bibiguin, bibigyan ng pansin, kung ano ang ilalapit sa kanyang hinain. Kaya Eto na, grand tulong. Meron ko special guest. Ito, Pampabuenas. Halika rito. Si Bish. Pero posing. Ito yung partner ko sa Frontline News sa TV5, saka sa 1PH every 8 p.m. Ayan, 1PH. Tayo, 8 p.m. ang Frontline Pilipinas. Sa TV5, tayo 6:30 to 7:30. 8 to 9 p.m. tayo sa 1PH, yung replay. Okay, yung replay. Okay. Alright. So ngayon, Pampabuenas. Sabi mo kasing programa, nalilito ka na sa Hindi, schedule. para maliwanag. Pag nagkamali, at least ikaw nagkamali, hindi ako. Okay. Eto na, ha? Dadayan na natin. Kasi malas tong si Nelson, ilang araw na. Baka ito na. Ito na, ha? Ito na. 100, wag mo sabihin yung mga clue. 125,000 pesos. Dahil mo. Dahil Bigay ko. ng Vitasync. 091. Oh, wag mo sabihin. Hindi, telepono ko yun. Hindi. Para tayo 0918 din ako, pero hindi natin. Siyempre, smart tayo eh. Hindi to 0918. Iba to. Okay. Sige. Vitasync, pampalakas ng resistensya. Nanginginig Pampatibay ng pa immune ako, system. Di ba?
Mabibili sa lahat ng drugstores kasama ng Mercury. O, tama Ayan, ba? tama. Ay, Okay. wait. Op, naku, nadagdagan. Hindi, yan. Dagdag bawas yan. Okay, hindi pwede. O, Bawal tama, yan. Eksakto. Okay. Yan na. Ipindot mo na. 125,000 pesos. Pindot. 125,000. Oh, It's ringing. hello, patient. Sumagot ka. Oh my. Oh! Sandali. Okay, kasi kuminsan, nanonood na sa YouTube, so kailan patayin, tapos tatapos siya sa TV set, papanoorin tayo. Okay. O pupunta sa kapitbahay. Alright. Okay? Usually ganun nangyari. Or, pangit yung signal, biglang namamatay. Ulit Yung cellphone. tayo. Kaya ito, bibilangan ko ng 10 seconds. Kung sino ka man, maghanap ka ng magandang signal. Basta sabihin mo lang kung sino katabi ko. Pag nahulaan mo anong suot ng sexing katabi ko, hindi mo na kailangan pang sabihin. Di ba? Na ikaw nanonood. Dahil ibig sabihin, nanonood ka na. Okay. Dahil na, 1. Dial ako ulit. Hindi mo na. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Okay. Yan. Nakapwesto na siya ngayon sa Pwesto ka na. lugar na may signal sa bahay niya. Mhm. Okay. Ready. Fire. 125,000. Vitazinc. Pampalakas ng immune system. Sa panahon ng pandemya, mabibili sa lahat ng butika kasama ng Mercury. Lahat ng butika meron yan. Kompleto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, okay. Kompleto. Ito na. Boom. 125,000 pesos. Fire! Sumagot ka. 5. Atakin ako nito ah. Ako rin eh. Ano nangyari? Hello? 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 Ay, naputol. Pero sumagot na siya. Oo nga. Ano nangyari? Naputol. Pagbibigyan pa ba natin? Ibig sabihin, Pinapawisan ako. ay, ikaw muna po dyan. Muna, ha? Atakihin yata ako. Oh my God! Wala eh. Pinagbigyan natin eh. Sayang kasi Dalawang beses sumagot. Oo. Wala. 150 na bukas! Wow! Wala. Pinagbigyan ko na eh. Tomorrow, 150,000 pesos! Kaya abang kayo, kailangan may signal kayo. Tapos, kung pwede, sa harap ng TV set. Okay? Yes. Okay. Salamat. Pero, Ikip ko na yung number ko. number mo, kung ilagay number mo Hindi, dyan. hindi. Okay. Anyway, Alright. bago tayo magtapos, salamat, Cheryl Cosim. Mga gusto nyong batiin siyang Marks at MJ Marfori. Eto na sa March. Happy birthday kay Pilar Mateo na lagi pong nanood sa atin ang kapatid natin sa Press October 12. And si Bibay, ang anak ni Maya ng ating producer, 5 years old na po si Bibay ngayon. Happy birthday, Kisses! Si Kisses, oo. And of course, Idol, pakalam nyo na sa amin kung anong style yung gusto nyo. Padala nyo na. Oo nga. Eh, baka pwede mo resend ulit yung... Yes, i-resend ko sa inyo, Idol. Okay. Excited na kami makita na suotin nyo rito sa show. Kasi yung cellphone ko, sira-sira eh. May benta ba silang cellphone? Nako, Idol, alam mo, sa sobrang fashionista ninyo, actually, icon na kayo sa mga get-up ninyo, no? Talagang imagine mo, pati yung mga personal shoppers sa Europe, napapansin na talaga yung mga outfit nyo, Idol. Gustong-gustong bihisan ka, Idol, at padalang ka ng little thank you. Oo. Thank you, Little thank something you. daw. True, hindi, big something yun. Big something. Thank you. Oh. Anyway, susunod na po si Cheryl Cosim sa mga balita magpapabusog sa inyong kaalaman. Sa mga nanonood po via Facebook Live, tutok lang po sa Facebook page ng 1PH para sa bagong link. Tunay na pagmamahal, ganyan ang tatak kapatid.